Good day mga master. So ito, Toyota Hiace. So low power at nag-check engine. So ito yung titirahin natin ngayon. At mag-wild daw siya habang tumatakbo sa mga paahon na daan. At papatayin na lang daw ng driver. Kasi yung sasakyan ay kusa siyang mag-wild. So ito yung titirahin natin. Pero kanang scanner makita gini tanan na. Kita agad. Support day. Lampag ba? Inig subida ra ba siya mag-wild? Subida kanang nang duot ba? Nagpalong ni mo, mulian ra. Tod-tod pa mo pandaron. Kung kuan pandaron mo dayon di ko ulian tod-tod pa. Papaway. Pero humok siya pandaron. Pandaron. Pero wild yapon. Why dia mo pa maaptan mo mga pila ka minuto. Mawala na. Kanang babugnaon bitaw gamay ang makina. So, siyempre, pagka ganito yung problema mga master ay gagamitan natin ng scanner. So, kung marunong ka magbisaya, alam mo kung maintindihan mo talaga kung ano yung problema ng sasakyan noong in-interview natin yung may-ari. So, ito yung mga fault code, exhaust gas recirculation, pending and present. So, alright. Katapos nating may kabit yung EGR. Ito yung pinalitan natin mga master. So, pati rin itong dito sa ilalim, yung vacuum niya sa EGR sensor. So, nagpalit tayo. So, surplus yung nakuha natin. So, kita natin na buo yung binigay nila. Pero yung kinuha natin na yung sensor lang dito. So, start na natin. Yan, so one click. So kita natin yung check engine na wala na. So ngayon patakbuhin natin to. Ngayon ang concern ng may-ari habang nakaarangkada sa mga paahon na daan, mag-wild daw siya. So ngayon test natin to. Ayan, Toyota Grandia Hiace commuter. So hindi na natin to nilinisan yung intake manifold at saka EGR kasi bagong overhaul. So ang ginawa natin, so yung problema lang na sensor yung pinalitan natin ito, at yung vacuum hose doon sa EGR. So alright mga master, patakbuhin muna natin to kung hindi na ba siya mag-wild. So pakita ko muna yung mga waste natin na pinalitan natin na sensor mga master. Ito yung vacuum sensor niya. So dalawa. At ito naman yung EGR sensor mismo na nakakabit sa EGR natin. So explain ko muna yung full video. Master, pasensya na talaga sa Toyota Hiace na hindi natin nabuo yung full video. Pero i-explain ko sa inyo kung ano talaga ang totoong nangyari. So kita natin na yung Toyota Hiace ay nawala na yung check engine, di ba? So na-solve na natin yung check engine. Pero yung wild mga master, hindi na-solve yun. So kahit wala ng check engine, yung wild ng sasakyan, so kusa siyang magwa-wild talaga, yung high RPM talaga, at napaka-usok na puti yung usok niya. So tinrubol namin yung Toyota Hiace. Yun nga, nagduda ako sa injector, baka malakas yung backlight kaya magwa-wild siya. Pero yun, okay yung injector lahat. So medyo nga na guguluhan na tayo sa trouble na yun dahil ang hirap talaga. Kasi sa
pag hindi tatakbo yung sasakyan at i-RPM mo kahit paabutin mo sa red line, hindi naman siya magwa-wild. At patakbuhin mo siya ng 50 to 60 kph, hindi rin siya magwa-wild. Pagdating na sa 80 kph pataas mga master, doon na siya magwa-wild. So talagang lito yung trouble na yun. Pero ang problema lang talaga mga master, i-share ko sa inyo ito. Baka kasi maka-encounter kayo ng ganito. Yung fuel niya humahalo na sa oil. So nung tiningnan ko yung dipstick, grabe na yung halos na mapuno yung engine sa dipstick. Kumbaga napakarami na ng laman ng crankcase natin. Wait lang mga master may checkpoint kasi. So okay, tapos na tayong dumaan sa checkpoint. So pinuto lang natin saglit. So yun nga, pag dipstick ko above na talaga siya sa maximum. Di ba may dalawang tuldok sa dipstick natin, minimum at maximum. So lumagpas na talaga siya ng basta napakarami na talaga ng oil niya. Nung tinignan ko yung oil niya, hindi talaga siya sticky. At inamoy ko, crudo talaga. So diesel talaga yung halo. So ang ginawa namin, binrain namin yung oil sa crankcase at pinalitan lang muna namin ng 5 liters dahil yung laman ng Toyota Hiace Grandia ay 6 liters and a half. So nilagyan lang muna namin ng 5 liters at pinatakbo namin. Yun. So natsambahan talaga. Hindi na sa magwa-wild. Pinaabot pa ng kasama namin ng 140 yung takbo, wala na talagang wild. So ang problema yun mga master, yung pressure pump niya nag-leak at pumunta sa engine oil natin, humalo siya. So yun lang yung problema. So pasensya na lang talaga kung hindi ko nakuna ng video dahil may emergency kasi tayo na pinuntahan. Tinawagan tayo ng amo natin na papuntahin tayo sa Cagayan de Oro kasi may kasamahan tayo na nadisgrasya. So tayo yung pinagmamaniho. So pasensya na talaga kung hindi natin nakuna ng full video. So yung kasamahan ko na lang yung pinatakbo, pinatest drive at sabi niya okay na. So yun lang mga master, kung maka-encounter kayo ng ganon, so check nyo lang muna yung dipstick baka humalo na yung diesel sa oil natin. So hanggang dito na lang yung video natin mga master at God bless ating lahat. Sana ay may nakukuha kayong idea kahit papano ng mga kunting ideas about sasakyan. Alright, yes sir.